pag-usapan natin mga kababayan itong si Amy Marcos na imbis tulungan yung kanyang kapatid na presidente, nandun siya dumikit mga kababayan sa gustong pabagsakin yung kanyang kapatid. Nandun siya nakadikit kay Digong at saka kay Sara Duterte. Kung saan pumupunta si Sara, nandun din siya mga kababayan, laging kasama. At may bill pa siya mga kababayan, final sa Senado na dapat niya ipinalize yung mga nasa likod ng rendition po at kidnapping. Talagang pinanindigan nilang kidnapping. Nasira na yung tuktok din ni Amy Marcos sa kakadikit sa mga Duterte. Kaya tama talaga yung kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Masamang impluensya. Nagpa-impluensya mga kababayan sa mga masasama ang ugali, masasamang tao. O ngayon, pakinggan natin yung interview kay Amy Marcos doon sa The Hague. Kaya po, at talagang nakagreen na talaga siya palagi. Ayaw na niya na magsuot ng pula. Di ba? Talagang tinalikuran na ang official color nila na pula, naging green na po siya. Ito po, pakinggan ninyo. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa Prado. Okay ba? Gusto ko lang makinig Sumunod siya. kumusta kayo bago ako umuwi. At pinunsahan ko aking mga kababayan, mga kaigan ko ng Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago kong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SPAN 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat makulit ito nangyari. Hindi pala extrajudicial, extraordinary rendition pala yung tawag. Talagang yung pangalan, mga kababayan, na nilagay niya, President Rodrigo Duterte bill. Matindi. Itong video nito mga kababayan, interview ng kanilang supported na vlogger doon, si Alvin, yung tourism, YouTube channel nila. Avid supported din ng mga Duterte. Yun ang palaging nag-interview. So nakita ninyo mga kababayan, ang pangalan ng titulo ng bill, President Rodrigo Duterte bill. Talagang dinisenyo niya. Purposely para bigyan ng hustisya mga kababayan si Digong. So gusto niyang magka-hustisya si Digong. Silent mga kababayan naman, nakakabinging katahimikan. Never niya na na-mention ang kalagayan ng mga biktima ng extrajudicial killings mga kababayan. Tulad ng mga naging victims ni Pacquiao, nandun siya sa side ni Pacquiao sa hearing sa Senado mga kababayan. Never na sumama sa pag-iimbestiga doon sa mga alleged victims po ni Pacquiao sa Senate investigation na pinangunahan po ni Risa Ontiveros. Yan ang nakakalungkot dito. Babae pa naman siya. You see, ituloy natin ang sinasabi ni Amy Marcos. Nangyari kay Presidente, nakinidnap siya at Kinidnap pinalayo sa daw. ibang bansa. Ang papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako saan natapusin kasi magbabago ang ombudsman. Ikinakabahan ako, baka hindi natinggin. Ganun pa man, dali natin yung kaso at prosigin natin para managot ang talagang nagutos nitong kapabalaghan. So sa kanya isang kapabalaghan mga kababayan ang nangyari kapag turnover natin ng ating gobyerno ng kanyang kapatid pag turnover po sa Interpol kung saan may obligation po tayo to comply. So sa kanya, the same posisyon ng mga abogado na kidnapping po ang nangyari sa dating Pangulong Digong. Kaya sabi ng mga legal experts po na matitino, marami na kasing legal experts na hindi na matino. Gusto nila na ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Digong. Di ang ibig niyang sabihin niya, gusto nilang ibalik sa kidnapper yung kinidnap. Diba? Inakusa nila na kidnapper yung gobyerno. Pero ang panawagan nila, bring him home. So ibabalik mo sa kidnapper. At ang worst, may resolusyon yung mga kalyado ni Amy Marcos, si Bongo,
si Robin, si Bato, pati nga si Alan Peter Cayetano, na nananawagan sa kidnapper na ibalik dito. Sa kumidnap, yung kinidnap, yung biktima. Di ba mga kababayan? Ridiculous ang mga sinasabi nila, ang mga ginagawa nila. Katawa-tawa, taga nagkakita, naniniwala kang kinidnap. Pagkatapos, humingi ka ng tulong sa kidnapper na ibalik sa kanya, sa kanyang poder, sa kanyang lugar, yung biktima ng kidnapping. Kung hindi mga buwag ang mga taong ito, ano, ano ang tingin ninyo mga kababayan? Di ba? I don't know yet. Inisita ko siya sa Saturday. Alam mo naman, backup answer lang ako. Kasi na, hindi ko na binanggit sa inyo. Napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte, si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy. And nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi eh, politika yung lahat. So, sabi, kayo lahat, it's all one. All politics daw ang nangyayari. So pinapaniwala tayo na ang nangyari kay Digong is all politics. At yung nangyayari sa kanya din, it's all politics. So kailangan tingnan natin na ito lahat politika. Yan ang gusto nilang ipaniwala sa atin na malabo man po sa katotohanan. Kasi wala pa po ang gobyernong Marcos, hindi pa po kumakandidato si PBBM ngayon. May kaso na po Kinasuhan na po si Digong sa ICC kasi nga po walang tiwala yung mga pamilya ng biktima. At sa kaso naman po ng impeachment, alam na ninyo na ang dahilan ng impeachment, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds at nagbanta siya sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Kung hindi siya nagbanta, di walang Article 1 ng impeachment po. At kung ginamit niya sa tama yung confidential funds at nang tanungin siya, ipaliwanag na niyang maayos, wala sanang Article 2 ng impeachment. So lahat ito mga kababayan, nililabel nila na all politics lang po, hoping na mauto tayo. Hindi ninyo mauto ang mga mamamayang Filipino. Ngayon nga po sa survey, 66% ng mga mamamayang Filipino agreed na dapat umarap sa impeachment court si Sara Duterte. Yan o. 66%. So ito, kapanipaniwala itong survey. Yung unang survey po na majority daw sa mga Pilipino ayaw sa impeachment case. Kaduda-duda yun. Ito, may bagong survey yung SWS. Tumaas din yung ratings ng ating Pangulo ng 10%. 48% na from 38% noong May. So sa June, tumaas ng 10%, 48% yung ratings. Approval ratings ng ating Pangulo. You see? So, na-educate na yung ating mga mamamayang Filipino at nakita nila, hindi po ito politika. It is about accountability. Na kung totoo mga kababayan na hindi siya nagkasala, wala siyang ginawang mali, then kailangan she has to face trial para ma-acquit siya. Malinis yung kanyang pangalan. In like manner si Digong, dapat ganun din dumaan sa trial para kung talagang hindi totoo yung mga asunto sa kanya filed by the victims, families of the victims. Finally, mapawalang sala siya. Yun po mga kababayan. Kaysa sabing politics at ang itinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kaso niya, 2017 pa, panahon pa niya mga kababayan ang i-file dyan sa ICC. In other words, walang control yung ating gobyerno, yung ating administrasyon. Panahon pa niya, mga kababayan, ituloy natin. Politics. And then sabi niya, Politics na. Sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw, oo. Kasi sabi niya, pwede naman siya hindi makipagkaibigan sa iyo eh. Pero makipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yan ang naman ko. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senator po ang mag-propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be
Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang Nakikiisa daw siya doon sa resolusyon na final ni Bongo, ni Bato, ni Robin Padilla, appealing for the interim release or house arrest. Pero mismong si Amy Marcos nagsabi, kahirapan na niya tayo kasi wala man tayong influensya sa ICC. Butit, alam mo, mahirapan na niya tayo. You see? Kaya ang advice niya, palakasin na lang ang depensa. Butit, sa puntong ito, tama yung advice mo. Yun din dapat ang advice mo kay Sara. Palakasin na lang niya yung depensa. At malakas naman yung depensa ni Sara sa impeachment case niya. 16 na mga batikang abogado plus mga kakamping senador. Ano ang rason? Karangin ang impeachment trial. Di ba? Ba't kailangan may motion to dismiss na pinaplano si Bato de la Rosa once na nag-convene yung Senado sa June 29, July 29 after the SONA. Walang rason po. Nandyan yung lahat ng kakampi. Kailangan na hayaan na magkaroon ng presentation. Kung mahina yung mga ebidensya, di-acquit ninyo, tapos ang kwento. Dito naman, sa ICC, ganun din po. Kung mahina yung ebidensya, malakas yung defense. Sa kasong crimes against humanity, siguradong ma-acquit si Digong at makakalabas. Yun ang tamang proseso po. battle dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya, pagtatanggap ng Presidente sa loob ng Ayun ang gawin ninyo. ICC.